Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Alexis at nangyari ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nung ako'y 18 taong gulang pa lamang. Nangyari ito sa Don Carlos Bukidnon. Dito ako ipinanganak, lumaki at magpasa hanggang ngayon na may edad na ako. At sa barangay din na ito, nangyari ang isang malagim na pangyayari na talaga namang ang hirap makalimutan. Tandang-tanda ko pa ang mga nangyari noon. Noong mga panahon na iyon ay uso pa ang mga aswang bilang panakot sa mga bata. At ako bilang isang likas na makulit sa amin, lagi kong ginagamit noon ang tiyanak bilang panakot sa mga batang naglalaro habang gabi. Isang gabi, masayang naghahabulan ng mga bata noon sa barangay namin. At sa harapan pa mismo ng bahay namin yon. At dahil nga sa pagiging sutil ko, kahit binata na ako noon, ay lagi kong pinagtitripan ang mga makukulit na bata sa amin. Habang masaya silang naghahabulan, ay bigla na lamang silang napabalikwas dahil bigla naman akong sumigaw. "Dali! Umuwi na kayo! Nariyan na siya! Nakita ko mismo! Paparating na ang tiyanak!" Upang mas maniwala sila sa akin noon, nagpanggap ako na hinihingal habang tumatakbo, yung para bang may humabol sa akin. Dahil doon ay kaagad nagsitakbo ang mga bata pauwi sa kani-kanilang mga bahay. Tawa ako ng tawa ng mga sandaling yun. Kitang-kita ko kasi ang mga takot sa mukha ng mga batang pasaway, mga batang makukulit. Buti nga kako sa kanila. Halos maubusan na rin ako ng hangin at napahawak na ako sa aking tiyan. Hindi na kasi ako nakapagtigil sa kakatawa. Noong humupa na ang aking pagtawa, ay kaagad ko nang narinig ang boses ng aking ama't ina. Pinapasok na nila ako. Pagpasok ko, nagmano pa ako sa nanay ko at sa tatay ko. Naghain noon ng hapunan si nanay, habang si tatay humihigop ng kanyang kape. Yung tatay ko kasi, adik yan sa pagkakape. Wala yang pinipiling oras. Sa pag-upo ko naman sa pagkainan, ay nasermonan ako ng nanay ko. "Ikaw Alexis, kailan ka ba magbabago? Tinatakot mo na naman ang mga kabataan sa kapitbahay natin. Alam mo naman na kinaiinisan ka na ng mga magulang nila tuwing tinatakot mo ang kanilang mga anak." Pasensya na po, Nay. "Ayoko ng pasensya mo. Ang kailangan ko ay mangako ka na magtitino ka na. 18 taong gulang ka na, binata ka na. Huwag naman puro pang aasar sa mga kabataan ang atupagin mo." Hindi na lamang ako sumagot noon kay nanay dahil alam ko namang may mali rin ako. Naiinis na rin kasi sa akin talaga ang mga kapitbahay namin noon. Kasi yung mga anak nila talagang nilalagdat na sa takot. Pagkatapos ng aming hapunan, kaagad kami naglinis ng katawan bago nagpunta sa kani-kanilang mga kwarto. Habang ako ay nakahiga sa papag, hindi ko maiwasang mapatawa ng mahina, lalo na kapag naaalala ko ang reaksyon ng mga batang tinakot ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan, dinalaw na ako ng antok. At unti-unti ay nananaginip na pala ako. Maya-maya, naalimpungatan ako nang bigla ay makarinig ako ng ingay. Parang isang iyak ng bata ang narinig ko noon. Sa pagising ko, bumangon ako. Lumabas ako ng kwarto upang hanapin ang pinanggagalingan ng iyak. Nang mapatingin ako sa bintana, hindi pa sumisikat ang araw. Madaling araw pa siguro noon. At sa hindi ko malamang dahilan, bigla ako nakaramdam ng kilabot. Sino ba naman kasing bata ang iiyak ng gabi? At higit sa lahat, hindi lamang basta iyak ng bata ang narinig ko noon. Tila isa yung iyak ng isang sanggol. Una sa lahat, walang sanggol na nasa bahay namin. Nakaramdam ako ng takot, kaya naman dali-dali akong bumalik sa kwarto ko. Magtatago na lamang ako, pero napahinto naman ako kasi nakita kong bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto ni nanay at tatay. Hindi ko na nga sana yun bibigyan ng pansin
Kaso may nakita akong pulang likido sa sahig na nagmumula nga sa nakabukas na pintuan. Hindi ko man gusto kung ano ang nasa isip ko, ngunit sa aking palagay, para ba itong dugo? Hindi ako mapalagay noon, kaya naman dali-dali kong tinahak ang direksyon patungo sa kwarto ni nanay at tatay. At nang marating ko ang pintuan, dahan-dahan ko yung tinulak pabukas. Napaatras at napatakip na lamang ako ng bibig. Sa loob kasi, tumambad sa akin ang walang buhay at duguan na katawan ni tatay. Habang si nanay naman, naghihingalo na. Noong makita niya ako, sinenyasan niya kung lumapit sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Kinalong ko ang kanyang ulo sa aking hita. Nay, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa inyo ni tatay? Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo sa sasabihin ko, ngunit kailangan mong maniwala sa akin. Noong ipinanganak kita, may kakambal ka. Ngunit kakaiba ang iyong kondisyon. Kambal tuko kayo kung tawagin. Magkadikit ang inyong mga baywang. Kaya rin meron kang malaking peklat dyan sa kanang bahagi ng iyong baywang. Ang isa sa inyo ay malakas at masigla. Samantalang isa naman ay napakahina at sakitin. Sinabi sa amin ng kumadrona noon na isang sumpa ang inyong pagiging magkadikit, kaya naman sinubukan ko kayong paghiwalin sa tulong ng kumadrona at ng asawa niyang manggagamot. Ngunit nagkamali kami na nakinig kami sa kanila sapagkat dahil sa ginawang paghihiwalay sa inyo ay namatay ang iyong kakambal. Ni hindi rin namin siya nabigyan ng maayos na libing at napabasbasan. Kaya ngayon, nagbalik siya. At hindi na natapos ni nanay ang kanyang pagsasalaysay dahil isang kahindik-hindik na pangyayari ang tumambad sa akin. Isang nilalang ang biglang bumagsak sa katawan ni nanay at walang habas niyang isinaksak ang kanyang maliliit na kamay sa tiyan ni nanay. Para siyang isang sanggol, ngunit nakatayo na at ang kanyang balat ay purong itim lamang. Nanlilisik ang mga mata ng tiyanak. Bago pa man siya makabaling sa akin, ay kaagad na akong sinenyasan ni nanay na tumakbo. Tumakas, habang may tumutulo pang luha sa kanyang mga mata at umaagos ang dugo sa kanyang bunganga. Nung mapatingin sa akin ang tiyanak, kaagad ko nang naisara ang pintuan ng kwarto at nakulong siya doon sa loob. Maraming pagkalabog ang ginawa niya sa pintuan upang makalabas siya. Kaya naman agad na ako nagpunta ng kusina upang kumuha ng kutsilyo na maaari kong gamitin pang laban. Isang malakas na tunog ang gumulat sa akin. Noong silipin ko kung ano yon, nakita ko ang pintuan ng kwarto ng mga magulang ko na sira na at nakalabas na ang aking kakambal. Napalingon siya sa aking kinaroroonan at kaagad akong sinugod. Bago pa man niya masunggaban ang aking muka ay agad na akong nakayuko. Nabuhat ko ang upuan at noong muling sumugod sa akin ng tiyanak ay buong lakas kong hinampas sa kanya ang upuan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kaagad kong ginamit ang kutsilyo namin upang walang tigil na pinagsasaksak ang tiyanak. At hindi nagtagal, nawala na ng buhay ang kapatid ko. Ngunit bago tuluyan pa mang malagutan ng hininga ang tiyanak, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kanang mata.
Sa hindi ko maunawa ang pakiramdam ay nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Kahit ganoon ang nangyari sa kanya ay kakambal ko pa rin siya. Kumalat sa buong barangay ang sinapit ng mga magulang ko. Ang naging paliwanag ko na lamang, nilooban kami. Ninakawan kami. Dahil alam kong walang maniniwala sa akin kung sakali mang sabihin ko ang katotohanan na isang tiyanak ang pumatay sa mga magulang ko. Dahil kilala nga ako sa amin na ang panakot ko sa mga kabataan ay may tiyanak na paparating. Hanggang ngayon na tumanda ako, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong gabing yun. Ang aking mga magulang ay nawala sa akin at nalaman ko pang meron akong kakambal na hindi man lamang naranasan ang ganda ng buhay. Ang panakot at biro ko sa mga kabataan ay siya pang magbabago ng pananaw ko sa buhay. Totoo ang tiyanak. Totoo ang mga aswang. Nandyan lang sila.